Tingnan natin kung magkano yung magagastos natin today. And dahil nga magkakatarif na. So let's see kung malaki ang difference natin sa mga groceries. Hello fam! Good morning! And welcome back to our channel. So today, off day Mommy Fam nyo. So, errands and of course, house chores tayo. Pero ngayon, samahan nyo ako mag-grocery day tayo. Solo flight muna ako sa vlog na to kasi busy ang Daddy Fam nyo. Busy si Lawrence. Ang daming meetings today. So, hindi muna siya makakasama sa akin. And, so, samahan nyo ako. Nagpapainit lang tayo ng sasakyan. And, pupunta tayo sa superstore na malapit sa amin. Which is sa Westwind. And, we're moving. Ayan na si Daddy. Pababay na. Naka-break lang siya. Sobrang ganda ng panahon dito sa Calgary ngayon. Mainit na and tumataas na din ang temperature natin dito. And that's the sign na mag-spring and summer na. Excited na ang lahat talaga para lumabas and alam naman natin na usong-uso talaga ang camping dito sa Canada. So, meron na kami mga bookings with our fam-bam na excited na talaga din naman kami para makasama sila. Kasi for this summer, first time namin sila makakasama sa camping. Kasi isang beses pa lang actually kami nakapag-camping. Simula dumating kami dito sa Canada. Last year, parang mga September na ata noon, before Mama go home sa Pilipinas, first camping namin with my high school friends sa Banff, sa Tunnel Mountain, which is, nag-book din kami ulit for this summer. Ayan. So, nakaka-excite lang. Kasi after, syempre, ng winter, na hindi kayo makalabas, sobrang lamig. Ngayon, everyone is looking forward for the summer dito sa Canada. Especially sa Alberta. Kasi, alam naman natin na sobrang lamig dito. And, summer naman, sobrang init din. So, yun. Driving lang tayo. Mga 15 minutes drive yung superstore from our house to Martindale, to Westwind. Malapit siya sa Martindale. Sobrang init at summer na talaga ang vibe dito sa medyo may konting snow pa somewhere, pero I think matutunaw na din siya in few days kasi sobrang init in the next 2-3 days ata. Ito yung usual pathway ko pag pumapasok pala. So, Country Hills. Malapit na tayo kasi sa airport. Yan. Dumaan ako dito sa gilid ng airport. Maiba lang. But usually, pwede tayo dun sa kabila. Titingnan natin kung magkano na ang maaabot ng ating grocery today kasi parang ilang weeks kami hindi nag-grocery ni Lawrence kasi inubos talaga namin kung anong meron kami sa ref kasi naglinis din ako ng ref.
So sabi ko kay Lawrence, ubusin na lang muna natin kung anong meron doon. Check nyo ang Wahing Meat Shop para bumili ng meat. Kasi yun yung meat shop na binibilhan namin. Kasi mura talaga. Parang yung $100 worth is pang almost 2 months na namin. So susulit talaga siya. Nakuha lang din namin yun kila Brother Alwin and Emma sa vlog nila before. So chinek namin. So, sobrang mura nga talaga. Kaya doon na rin kami regular na bumibili. Malapit na tayo sa superstore. So na-excite din ako pag mag-grocery. Kasi parang me time ko na to. And parang therapeutic siya. Ewan ko, meron bang nakaka-relate sa akin? Kasi take your time. Pero syempre maganda din nakasama mo yung mga bata. Pero iba pag solo mo. Hobby ko ang mag-grocery at saka maglaba. Hindi ko alam kung bakit. Sa mga nanay na nakaka-relate sa akin. Kayo din ba? Here we go. Real Canadian Superstore. And we're going to the superstore na. Check natin magkano ang magagastos natin today. Since pupunuin natin ang ating ref kasi ubos na. And we're here. Samahan niyo ako sa loob and see how much we can spend today. And first up, mga prutas muna tayo. So mahilig sa apple ang mga anak ko kaya I need to buy fruits. Ang mura na nito $6.99 for 1 bag. Ayan. And then kumuha na rin tayo ng ginger at eggplant just right there. Kuha din kaya ang kamatis. Here. Magkano kamatis nila? So, $3.49 lang per pounds. And kuha din tayo ng avocado. Favorite ko to kasi pag nagbe-breakfast, I need to eat this. Siyempre, banana Del Monte. Okay na to. Mahilig sa banana din ang mga kids. So, ito kayang medyo green, pero ang laki. It's only 78 lang per pound. 0.78 per pounds. Ito kunin ka. Ayan. Banana. And also, Lian's favorite is strawberry. Magkano kaya ang strawberry natin ngayon? Wala silang... Oh, $6. Sige, kuha tayong isa. Pero parang mas mura to. $6.80, ganito na kadami. So, ito na lang ang bilhin natin. Ayan. Ito na lang. Limited edition siya. Tama ba? Yep. And bibili din tayo ng pear. Kasi pinapabaon ko to sa mga bata din. Pear Asian Yellow. Sige, kuha tayo nito. Mahilig pa rin ako magpadala ng snacks sa kanila. Although yung snack and lunch is provided sa school, pinapadalan ko pa rin sila na extra. Mostly fruits tsaka mga sandwich. Ganyan. Kasi dito nga sa Alberta, sa daycare nila is provided na ang food nila sa school, snacks and lunch.
Pero nasanay siguro ako kasi nung sa BC, pinapadalan ko sila ng lunch, ng snacks doon. So, dagdag na lang din. Pero dahil nga sa changes din ngayon ng mangyayari sa April, magpapadala na ako ng lunch sa new daycare ni Lian sa April. So, okay na lang din. Same preparation din. We need to get lemon as well kasi naubusan na. So, nilalagay ko to sa aking water bottle na baon sa work. And grapes as well. Mura siya. $6.99 lang. Mga small orange yung binibili ko. Tawag namin dito kyat-kyat ba to? Para snack size siya ng mga kids. So, hindi siya na sasayang. And heading na tayo sa mga gulay. Sayote para sa ating tinola. Paborito ni Davon at Tiliyang sabaw. Magkano na siya? 0.98 lang. Yan, nakakuha na tayo. Potato, hindi natin kailangan kasi meron kami pa. Isang bag kasi yung binibili namin pag potato. Kasi mas mura siya. And sibuyas din, bumili kami ng isang bag. Pero ngayon it's $2.99 per pound. So mas mura kung yung isang bag yung bibilhin natin. So yun yung binibili namin. So meron pa kami kalahati pa. And ang favorite gulay namin na halos ginagamit namin for all our ulam na pwedeng may gulay, bok choy. Dalawa bilhin natin. And naka-sale siya ngayon, 2.48. So, dalawa na bilhin natin. And there you go, nasa gulay area na tayo. Parang gusto ko rin bumiling mushroom. Let's get one mushroom. Kasi nagsusutay mushroom ako with broccoli din. And the broccoli is just right here. Kuha tayo. $1.99 lang per pound. Konti na lang siya, oh. Ayan. Isang malaking bundle of broccoli lang. Kasi ayokong masira. Kasi minsan mabilis siyang manilaw. So, kaya isa-isa lang muna ang ating bilhin. Right. And we're here sa bakery area na nila. Ito, bibili ako nito kasi favorite ng kids. Yung mix na. Hindi ako bibili ng tinapay kasi meron pa kami from Costco. Meron kasi tasty doon na binili kami. 3 na siya. And then, tagal yung expiration niya. Sobrang lambot din na gustuhan ni Lauren. So, yun na muna ang binibili namin ngayon. Hindi na dito sa Superstore. Mini muffin lang ang mabibili natin dito sa bakery area kasi yun lang yung kailangan natin for the kids. Hindi naman din tayo mahilig sa mga sweets na dessert. So, wala tayong binibiling masyadong cookies, masyadong mga cakes or brownies. Just for the kids lang. So, dito na tayo sa meat area. Which is hindi naman kami bumibili nga ng meat dito. Pero andito malapit kasi yung mga dairy din nila. So, kailangan ko ng yogurt for the kids. Nasa yogurt section na tayo. Nasa may favorite ng mga anak ko. Oo. Andito. May limit siya ng 2 lang kasi after nun, 3.59 na siya. Pag 2 lang, 2.67. Sige, 2 lang muna kunin natin.
And here. Kung bumili ng hash brown kasi naubos na. Ito yung breakfast nila minsan. Pero parang mas okay bumili sa Costco neto. Pero ito definitely bibilhin ko. Kasi wala na silang waffle sa bahay for breakfast. Kumuha tayo ng isang Eggo at isang pancake. Right. Para may alternate sila ng pancake at waffles. And coffee and cereals area naman tayo. Medyo targeted na naman yung mga bibilhin natin. So, kabisado natin ang superstore dito. Kaya, dinadaanan ko na lang yung ibang alam kong hindi naman natin bibilhan. Pero I usually do yung rounds namin ni Lawrence na pag sa grocery, niikot-ikot lang namin. Pero targeted na naman. So, alam ko na kung saan ako kukuha. And kape. Nescafe. So, nag-stock pa rin ako ng normal coffee. Kasi mahilig tayo sa kape. Simula na na-win ko na si Lian. Kasi tagal din niyang nag-breastfeed sa akin. Almost 3.5 or 3 years, parang ganyan. Tapos winin ko na siya late last year lang. So, kaya balik kape-kape tayo. Ayan. At syempre, ang favorite area natin is Asian counter. Kasi dito tayo nakakabili ng mga Asian goodies natin sa superstore. Kaya gusto ko din ditong grocery din talaga. Let's see. Let's buy patis. Kano siya? $2.99. And kuha din tayo ng ketchup. Kasi paborito to ni Davon. Laging nauubusan. Ayan. Bili din tayo nitong beef Nor. Kasi hinahanap sa akin to ni Lawrence nung minsan. It's $2.99 for the powder one. Meron din kami ng cube. Just $2.49 naman. Pero let's get this one. Beef one. Ayan, may mga noodles din dito. Pero, wala na akong mahanap dito na yung parang payless sa atin sa Pilipinas. Minsan kasi naglalaki kami ni Lawrence. Wala na akong makita. Sana ba nakakabili ng Lucky Me dito sa Calgary? Kasi alam ko before meron dito like per pieces. Pero ngayon wala na akong nakikita. Parang more on ano na lang. Ibang brand na. Wala na kami nakikitang Lucky Me. Ayun yung pag gusto lang ng comfort food. Minsan gusto namin ng Lucky Me lang. Tsaka spam para gano'n. Pero syempre, pag kami lang dalawa yun ni Lawrence, wala yung mga bata. Ayan, kumuha na naman ako nitong Skyflakes. Gusto din to ni Davon. Minsan pinapabaan ko to sa kanya. Kasi gusto niya daw snacks niya yun sa school. Bili din tayo ng pasta. Ito lang yung binibili din namin. No name. Kasi nung na-try naman namin siya, okay din. So, gusto din ng mga bata yung texture pagkaluto. So, ito na yung binibili namin from Get One here. And isa din itong penny. $1.50 lang. And yung isa kanina is $1.99. Mix lang natin. Dito naman tayo sa beauty area. Bibili lang ako ng facial cotton kasi wala na tayong facial cotton. Nasaan ba ang facial cotton dito? Ayan, facial cotton. Let's grab one of this.
$5 para dito. Oh, ito ang mas marami. Let's get the 3-in-1. Ito. $5 lang din pero mas marami. Ito yung binibili ko before. And titingnan rin tayo ng refill ng toothbrush ng kids. Kung pwedeng may refill. Let me see. Ang ginagamit na kasi ngayon ni Devon is yung ganito. Kay Lian is yung normal pa rin. But let's see. Ito yung kay Devon. Oral-B na. Pero gusto ko lang palitan is yung ano niya. Head niya. Meron kayang ganun dito. Check ko lang. And syempre, ang favorite ng aking dalaginding ay Frozen. Bilhin ko to. $5.99 lang naman. Para mas ganahan siyang mag-toothbrush. Wala pa rin ako mahanap ng refill nitong Oral-B ni Kuya Devon. So, I don't know kung bibili na ako ng bagong toothbrush niya na the same. Or ito na lang din. Spider-Man na normal toothbrush. $5.99 lang din. So, tinanong natin kung may refill to. Ang sabi nung sales lady, wala daw. So, ito na lang siguro bilhin ko to. Spider-Man ni Devon. Kasi, ano na talaga eh. Gamit na yung brush. So, kailangan ko na talaga siyang palitan. So, ito na lang siguro. Kasi bumili ako ng another one noon. Tapos, itatapon ko lang yung gold. So, hindi siya practical to have that na. Kasi hindi naman pala siya nare-refillan. So, ito na lang. Dalawa pa siya. And meron ako nakita na hinahanap ko dati pa. Itong chewable na Fever and Pain para sa kids. Kasi when we travel, parang mas okay siya na ito yung dala namin. Para chewable lang siya. Kasi nakita ko to dong kila Karen. Hi Karen and Tate. Nung nasa kanila kami, sabi nila may chewable daw yung kids. So, ito, ngayon ko lang to nakita dito. So, bibili tayo ng mga dalawa siguro. Magkano to? $8.77. So, limit dalawa lang din. So, bilhin tayong dalawa. Dahil magta-travel nga tayo soon, kukonti-konti na akong mag-prepare ng mga dadalhin. Kasi syempre, long flight yun. So, kailangan nating magdala ng mga first aid or mga need ng mga kids during the flight. Like mga snacks nila, mga activities. So, konti-konting pine-prepare ko na siya para hindi tayo mabigla pag malapit na talaga. Kasi ang dami pa rin nating ginagawa sa work. Siyempre, yung everyday ginagawa natin. Ang bilis ng oras, kaya hanggat maaari, pag may time talaga, mag-prepare na ng kung anong pwedeng i-prepare namin sa bakasyon na. I think okay na tayo. Wala na naman akong need pa. Magbabayad na and balik na sa bahay. Gagawa naman tayo ng ating house chores doon. Kasi naglaba ako. So, magtutupi ng damit. Magpaplansya. Kasi habang wala ang bata sa bahay, ginagawa ko na yung pwede kong gawin. Kasi pag nandun sila sa bahay, I make sure na nilalaro ko sila. Kasi nga, wala na sila maghapon sa bahay, sa school na sila. And para may quality time kami sa kanila. Tingnan natin kung magkano yung magagastos natin today. And dahil nga magkakatarif na. So let's see kung malaki ang difference natin sa mga groceries pag nag-effect na yung tariff dito sa
Canada. And we're paying. Yan ang ginagamit ko pang hugas. Meron din tayong points para sa Superstore. And ayan. Let's see magkano to. Hindi ako nagbibigay. Sabi ko, nagre-rating kayo sa atin. Yari. And we're done. Nandito na tayo sa sasakyan. Mag-unload muna tayo ng mga grocery natin. And back to the car. Ay, natapos na ang grocery errands natin today. So, salamat sa mga nanood at sumama sa akin sa grocery ko ngayon. And let's do a price reveal kung magkano ang nagastos natin today. And here you go. 210 siya. So, may mga points tayo dyan. Dahil balik na po ang GST. Then, so let's see kung may mga changes na mangyayari sa ating grocery pag nagkaroon na ng tariff. And thank you again for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And